Dapat bang marunong ako mag-German para makapag-work sa Switzerland? Kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to keep you updated on my upcoming videos at huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Nood muna bago mag-subscribe para legit po. Tamang narinig yung mga kaibigan, pag-uusapan natin dito at sagot na rin sa katanungan kung kailangan bang marunong ako mag-German. Dapat bang may alam ako sa German language para ako makapag-work at makapag-stay sa bansang ito? Ang sagot dyan ay ito. Alamin po muna natin ang general requirements. For all foreign nationals working in Switzerland is to have a certain level of proficiency in a national language to qualify for their residency permit. Sa bansang ito po, mayroon pong apat major languages. Ito po yung Deutsch or German, French, Italian, and Romanish. So, either sa apat nito, dapat meron tayong alam. Ayon po sa State Secretariat for Migration or SEM, knowledge of a national language is a basic requirements for the successful integration into working in social life. So, maliwanag po yun. Mayroon pong case dito na dalawang Thai nationals, sila ay chefs. Nirevoke ang kanilang work permits dahil po nabigo silang maimaster ang German. So, ang tanong ngayon, talaga bang ang compulsory na dapat marunong ka mag-German sa bansang ito? Ang sagot dyan, oo at depende. Depende in a way na kung ano ang trabaho at saang company at saang lugar ka nagtatrabaho. Bigyan ko kay halimbawa guys ng mga Americans at saka British. They are highly qualified professionals like IT consultants, researchers, cryptocurrency specialists ay sila ay exempted sa German language. Bakit? Nagtatrabaho sila sa international company. So kung gusto natin po hindi na mamroblema ng language, sa international companies tayo mag-work. Pero bago naman tayo makapasok doon, dapat highly qualified tayo. Dapat ang professions natin ay mataas din. Katulad ng aking nabanggit. Lugar na safe ka na kahit hindi ka mag-aral ng language, pero highly qualified ka pa rin ay sa Geneva. International city ang Geneva, yung ilang mga headquarters ng mundo ay naroon katulad ng World Health Organization, UN at iba pa ay naroon. So, ang language doon ay French. French po. So, hindi kinakailangan ng fluency ng French doon dahil international siya. Pharmaceutical companies dito, yan, international speaking yan. Dahil sa globalization market, ang Zurich po ay financial hub ng Switzerland. So doon ay international din. Yeah. So, pero sa ibang lugar, at ang trabaho mo halimbawa McDonald's, ang trabaho mo ay retailer ka or yeah, sa mga malls, di ba? Or sa gupitan, maggupit or mga trabahong yeah, yung blue collar job. Trabaho ka sa hotel, at meron pa, kahit sa trabaho sa caregiving, trabaho ng driving as well. Di ba? So yung mga trabaho na yan, kahit ang nurses dito, doctors, kailangan ka marunong ng language. Kasi humaharap ka direct sa tao. Okay. So, halimbawa sa hotel and restaurant. Ako po ay nagtatrabaho sa hotel. So, mapalad lang ako nung ako ay nag-apply, tinanggap ako kahit hindi ako marunong mag-German. Pero in the long run, nire-require lahat ng applicants dapat German speaking na rin. So, ganun po siya kasimple at kahirap at the same time. Depende yan kung ano profession meron ka at saang company ka at saang lugar ka mag-work dito. So, according to State Secretariat for Migration,
When granting a residence permits for gainful employment, professional and social adaptability and language skills must indicate a prospect of sustainable integration into the Swiss labor market and social environment. So binabanggit dito yung residency permit. Tayo mga third country nationals, halimbawa kung hindi naman kayo nakapag-asawa ng taga rito, syempre nandito kayo for employment purposes, di ba? So, dalawang permit ka meron. Yung work permit na inasikaso po ito ng magiging employer mo at yung residency permit. So, itong dalawa, pag third country national ka, magkadikit ito. Ibig sabihin, ang work permit mo, kung gaano ka katagal, ganoon din ang residency permit mo. Kung 2 years ka lang dito mag-work, natapos na ang kontrata mo, then ganun din, 2 years lang ang residency mo rito. So, ganun siya. Gagawa po ako ng video po guys na iba. Sunod nito, ang proseso. Kung ikaw ay mag-work dito sa bansang ito. The required language proficiency is not imposed by legislation, but is instead determined by individual sectors or employers. Hindi naman siya batas, kundi dumidepende ito sa mga companies or employer na papasukan mo. Kung mayroon po kayong mga katanungan, comment down below at susubukan nating sagutin po yan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated kayo sa mga upcoming videos natin. Ciao!